Maganda ang naging simula ng Mansalay at nagbigay galak ito sa mga supporters nila. Masaya nga silang bumalik sa bench dahil doon. Si Ricky nga ay pasimple munang sumulyap kina Andrea at nakita niya ang pagngiti nito na nagbigay sa kanya ng tuwa. Mas maganda nga talagang maglaro kapag nakikita ko si Andrea. Parang unbeatable ako. Biro pa nga ni Ricky sa kanyang sarili at kasabay nito ay ang pagngiti niya rin sa kanyang mga magulang. Katabi rin nga pala ni Andrea si Andre na kumakaway pa sa kanya. Si Lionel naman ay kasama ni Baron sa medyo mataas na bahagi. Mukhang nakikijoin ito sa mga kaibigan ni Ricky sa kanubing. Bigla tuloy naalala ni Ricky ang nangyaring laro ng mga ito noong isang linggo kung saan ay ilang araw raw na hindi makamove on si Baron dahil sa total defeat na binigay rito ni Lionel. Ginulangan ba naman ni Baron ay yung pinsan mo, kaso mas magulang pala ay yung si Lionel. Kaya ayun, pinahiya nito si Baron noong nag 1-on-1 sila. Kwento nga sa kanya ni Martin. Kaso mukhang sa paglalaro lang daw yata may samaan ng loob ang dalawa dahil nakita niyang parang may sinasabi si Baron dito na tila pinapakinggan ng mabuti ni Lionel. Alam mo kasi may mga babae akong nireject dati. Kaya lang naman sila lumalapit sa akin ay dahil nagalingan lang sa akin sa basketball. Sabi nga ni Baron sa katabi nitong si Lionel na seryosong nakikinig dito. Hindi ko alam kung saan ito nakukuha ni Kuya Baron, kaso bakit parang naniniwala agad yung pinsan ni Kuya Ricky? Mahinang tanong ni Romeo kina Martin at June. Mukhang nahawa si Baron kay Larry. Magkasama sila ng ilang araw ng isang iyon eh. Sabi nga ni Martin sa dalawa. Hindi na nga lang sila nakikinig sa walang kwentang usapan ng dalawa, kaso hindi naman nila maiwasang marinig at gusto na lang nilang matawa dahil sa kayabangan ni Baron sa pagkakwento nito sa love life nito. Pumusta ka ba uli kina Ricky? Tanong naman ni Marky sa katabi nitong si Tristan. Nasa kabilang bahagi naman sila ng audience area. Kasama rin nila ang kambal na sina Trey at Troy na may tinitingnan na kung ano sa phone ng isa. Hindi na muna, baka sa third game na lang. Natatawang wika nga ni Tristan. Pareho kasi silang talo noong game 1 at medyo kinabahan sila na pumusta uli ngayon sa Mansalay team. Kapag nanalo si Ricky rito ay talagang napakadaya na. Biro na nga lang ni Marky. Pero dapat ay manalo sila rito. Sabi naman ni Tristan na napatingin sa Mansalay bench. Iba raw ang nangyayari ngayon doon kung ikukumpara noong game 1. Parang mas kalmado at maayos raw ang mga iyon ngayon. Sumilbato na nga ang referee nang matapos na ang timeout ng nauhan. Muli na namang nag-ingay ang crowd sa pagpasok ng mga players ng dalawang team. Pagkasambot nga ni Maki sa bola ay agad niyang ipinasa ito kay Leo na mabilis na ibinaba ang bola sa side nila. Si Maki naman ay mabilis na pinostehan si Mendez. Mabilis namang humanda ang mga kakampi ni Ricky para sa depensa kay Romero, kaso kumikilos din palayo rito ang mga kakampi nito at mukhang alam na nila ang mangyayari. Target ni Romero ay si Mendez at napaseryoso nga ang ilan nang makitang naiwan ang dalawa sa right side nila. Ito ay ang sinasabing weak area ni Romero base sa obserbasyon ni Coach Cervantes, kaso mukhang ito rin ang plano ng nauhan na gawin. Sinambot nga ni Maki ang bola at napahanda agad si Ricky sa pagposte ng kanyang Kuya Maki. Ibaba mo ang kamay mo. Hanapin mo kung saan pumopwesto ang mga referee. Kapag tago na ang kamay mo ay pwede mong i-delay ang galaw ng kalaban sa pamamagitan ng paghila sa jersey. Kaso galingan mong hindi ito makita ng referee. Isa itong paraan para madepensahan ang post moves na gagawin sa iyo ng kalaban. Alalay rin palagi ang isa mong paa para hindi ka mapatumba. Lagi mong tatandaan na hindi ito 100% effective. Pinwersa ni Maki ang pagposte kay Mendez, kaso napaseryoso siya nang nabanat ang kanyang jersey. Parang may bago sa iyo ngayon ah. Mahinang wika ni Maki at ginamitan niya ng siko si Ricky para matibag ang paglaban nito. Ramdam ni Ricky ang pagtama noon pero nanatili siyang nakadepensa. Sinubukan niyang sundutin ang bola, kaso nang gawin niya yon ay doon na nga humakbang ng isa si Maki at tumalo ng paharap sa basket. Hindi ito naabutan ni Mendez dahil sa magandang spacing
pero sinubukan niya pa rin. Isang fade away jump shot ang ginawa ni Maki at hinalit noon ang basket sa pagpasok nito. Tumingin pa nga si Maki kay Ricky para iparamdam na easy shot lang iyon, kaso wala na agad si Ricky sa tapat niya pagkalapag. Mabilis itong tumakbo papunta sa side nila at ito ang naging dahilan upang ang bola ay madaling maibaba ni Valdez sa side nila. Panlinlang lang ang ginawa ni Ricky at isa ito sa itinuro sa kanila ni Sir Isaiah. Pang-iwas daw ito sa pressure sa pagbababa ng bola at ang threat ng isang Mendez. Depensa ng mabuti, team. Bulalas pa nga ni Maki sa kanyang mga kasama at sumigaw ang mga ito ng malakas. Si Gerald nga ay napaiwas kaagad kay Garejo na harapang sinubukan siyang agawan ng bola. Si Tuaso naman ay dinikita ni Kasapaw habang si Ledesma naman ay hinaharangan ang paglayo ni Alcoba. Defense! 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 Sigaw naman ng nauhan crowd at hindi rin naman nagpatalo ang mga taga-Mansalay roon. Si Gerald nga ay ginamit agad ang screen na ginawa ni Magbuo at si Ricky naman ay pasimpleng lumayo kay Maki para humabol ito sa kanya. Nagkaroon naman ng switching sa pagitan ni Valdez at Magbuo. Ngayon nga ay sineryo ang humahabol kay Gerald at pinostehan naman ni Magbuo ang mas maliit na si Kasapaw. Dito nga ay isang bounce pass ang ginawa ni Valdez at pagkasambot ni Magbuo rito ay doon na nga niya kinalabaw ang kanyang bantay. Napaatras si Kasapaw kaso nakahanda na naman agad si Ledesma para sa help defense. Ang lakas ng isang ito, sabi nga ni Kasapaw sa isip, at dahil nga parang delikadong matamaan siya ng siko ay marahan siyang umatras para iparamdam kay Magbuo na wala na siyang magagawa laban sa post moves nito. Dito na nga rin humakbang ng isa si Marlon at tumalon ng paharap sa basket. Kaso nang tumalon siya para sa hook shot ay napaseryoso siya dahil sinabayan siya ni Ledesma. Naharangan ito ang vision niya sa basket at sa pagbitaw niya sa bola ay nagmintis iyon. Si Dwayne naman ay agad na tumalon para siya ang tumapos ng play na iyon, kaso nang mahahawakan na niya ang bola ay dito na nga lumitaw ang kamay ni Dexter Garejo na nagpawaw sa mga manonood. Akin ang rebound. Bulalas nito at sa paglapag nito ay agad nitong ibinato ang bola sa tumakbong si Romero. Pagkasambot nga ni Maki sa bola ay napangiti siya nang malampasan siya ni Mendez. Marahan siyang bumagal at nang maayos na siyang naharangan ni Mendez ay dito na nga siya walang alinlangan na tumalon sa 3-point area. Tinirahan niya ng press Ricky ng harapan at hinalit nito ang basket na ikinadagundong ng mga fans nila. MVP! 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 Ito ang chant ng marami para kay Maki matapos ang pagpuntos na iyon. Kaso, pag inbound ni Mendez sa bola ay bigla niya itong ibinato ng malakas sa side nila. Si Tuaso na nakasambot noon at bago pa ito maabutan ng kanyang defender na si Kasapaw ay tinapatan agad niya ang tres na pinakawalan ni Romero. Isa ring tres mula kay Sniper Katie. Isang magandang tunog ng paghalit ng basket ang naging sanhi noon nang ang bola ay pumasok. Nagwala na naman nga ang mga taga-Mansalay na sinabayan din naman ng mga taga-Nauhan. Si Ricky naman ay mabilis na binantayan ang kanyang kuya Maki dahil baka bigla itong sumalisi. Kalmado naman ang naging responde ng Nauhan sa tres na iyon ni Tuason. Pagkasambot ni Maki sa bola ay bumigla siya ng mabilis sa pag-atake bago pa man makapaghanda ang mga kalaban. Si Ricky ay napaseryoso dahil ito na naman ang aggressiveness ng kanyang kuya Maki. Kapag naging ganito ang galaw nito ay dito na nga siya nahihirapang humarang dito. Nang makita naman ito ng mga kasamahan ni Mendez ay mabilis silang kumilos. Kaso biglang bumaba ang dribbling ni Romero at dito na nga sumilay ang nakakatakot nitong ngiti. Nilampasan nito si Mendez na napaupo bigla dahil sa biglaang sidestep na ginawa ni Maki. Napawaw ang mga manonood at sa pagharang ni Valdez ay siya naman pagkanan ni Romero na agad nitong pinasundan ng isang mabilis na pag-euro step. Ang mga kakampi naman ni Maki ay kumilos para sa posibilidad na extra pass kapag kinailangan.
Gusto nilang paluwagin ang ilalim at itira si Magbuo. Napaseryoso at napahanda naman si Marlon dahil sa paparating na kalaban. Pinatalbog ni Maki ang bola at sa pagdating niya sa harapan ni Magbuo ay doon na nga niya ito binigla ng galaw pa kaliwa. Pinatalbog niya ang bola sa likuran at sa pag-iwas niya sa kanyang malaking harang ay siya namang paglayo ni Maki mula rito para sa isang step back jumper. Napatalon si Marlon at ito na nga ang hinihintay ni Maki. Isang pump fake shot nga ang kanyang ibibitaw. Kaso bago pa man siya tumalon ay bigla niyang nabitawan ang bolang kanyang hawak. May isang kamay kasi ang biglang sumundot at sa pagtingin niya sa kanyang tabi ay nakita niya ang ngiti ni Ricky Mendez na parang pinaalala sa kanya na kahit ilang beses niya itong mapatumba sa court ay hindi ito basta-basta mawawala ng will para maglaro. Tumapon ang bola at mabilis itong hinabol ni Mendez. Habang tumatakbo siya ay napangiti siya at buong tapang na tinalo ng bola na lumabas ng court. Ang mga manonood ay napaseryoso sa hustle play na iyon, habang si Maki naman ay biglang nakita ang player na si Mendez noong nasa sisa pa siya. Napakuyom si Maki ng kamao sa ginawang iyon ni Mendez at sa pagpalo nito sa bola paloob ay siya namang mabilis sa pagsambot ni Alcoba rito at doon na nga napasigaw si Coach Mabs dahil si Gerald Valdez ay nasa side na kaagad ng Mansalay. Ibinato ni Dwayne ang bola rito at isang libreng layup naman ang ginawa ni Valdez para pataasin sa 7 ang lamang nila. Napasigaw pa nga si Gerald na napatingin sa mabilis na bumangon na si Mendez sa kabilang dulo. Si Dwayne nga ay napangiti rin nang makita ang kanyang Coach Mendez at dito ay isang malakas na apira ng ginawa nila. Pagkatapos ay tumakbo naman si Gerald at si Ricky naman ay tumalon sa ere para masayang pagbungguin ng kanilang sarili. Mendez! 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 Bulalas ng marami at makikita nga ang pagtayo ng mga magulang ni Ricky nang makita ang ginagawa ng kanilang anak. Ito ang bagay na hindi nila nakita noong Game 1. Ang masayang paglalaro ni Ricky Mendez na kiniwento sa kanila ni Andrea. Si Maki ay napailing na nga lang at may isang bagay siyang napagtanto sa kanyang nakita kay Ricky. Akala ko ang ipinakita mo sa akin noong Game 1 ang pinakamagaling na ikaw. Pero nakalimutan ko pala ang tunay mong playing style na nagustuhan ng marami sa iyo. Napatingin nga si Maki sa kanyang mga kakampi na parang nakakaramdam ng kaba sa ginagawa ng Mansalay ngayon. Hiningi na nga niya ang bola mula kay Nereo at sa paghawak ni Maki sa bola ay nagsalita naman siya para sa kanyang mga kasamahan. First quarter pa lang, kung magpapatalo kayo sa ginagawa nila ay matatalo tayo sa game na ito. Wika ni Maki at pagdating niya sa harapan ni Mendez ay dito na siya napangiti. Ito ang tunay na Ricky na tinuruan niya noong nasa sisa pa siya. Ang masayang basketballista. Mukhang hindi mo kailangang gawin ang ginagawa ko o ng sino mang malulupit na player sa mundo ng basketball. Talagang ang playing style mong iyan ang masasabi kong pinakang the best. Sabi ni Maki sa sarili at pagharang sa kanya ni Mendez ay dito na nga nagdilim ang kanyang paningin. Umabante siya ng isa at pagkatapos ay isang mabilis na step back 3 ang pinampatahimik niya sa crowd ng Mansalay. Umiling-iling na nga lang si Maki kay Ricky na napangiti sa kanya. Agad nga rin niyang pinababa ang kanyang mga kasamahan para dumipensa agad. 12-16 ang score at sa pagbalik ng bola kina Ricky ay mabilis na kumilos sina Alcoba at Magbuo para magbigay ng screen kay Mendez. Kasabay rin ito ay ang mabilis na pagtakas ni Valdez at Tuason mula sa kanilang mga bantay. Mananalo kami rito. Bulalas ng 4 sa kanilang mga sarili at sa pag-atake ni Ricky ay siya namang pagsabay ni na Alcoba at Magbuo papunta sa basket. Malilito kami nito kung sinong titira. Puro scorer ang kasama ni Ricky sa court ngayon. Sabi nga ni Maki sa isip na si Alcoba ang sinabayan. Si Nereo naman ay kay Magbuo dumikit habang si Ledesma naman
ay binigla ni Mendez ng tigil at sa paglampas nito ay doon na kaagad humarang si Alcoba kay Romero. Ito ay para hindi ito makapagbigay ng help defense. Mas malakas ang team namin in reality, kaya hindi kami matatalo ngayon, Kuya Maki, sabi ni Mendez sa sarili. At nang makakuha siya ng espasyo mula kay Ledesma ay dito na siya pumorma ng pagtira. Mula naman sa likuran niya ay naroon na si Garejo para sa isang surprise block. Kaso alam na rin ito ni Ricky kung kaya napangiti siya at biglang ipinasa ang bola sa naiwang si Valdez. Napahabol naman kaagad doon sina Ledesma at Garejo. Ang mga manonood naman ay napalunok dahil ang bola ay nanatili sa mga kamay ni Mendez. Ang ganda ng fake move na iyon at para talaga siyang magpapasa dahil sa lumanay ng galaw nito. Napangiti na nga lang si Mendez at dito na nga siya tumalon para magpakawala ng isang 2-point jump shot. Ito naman ang tip ko sa iyo kung gusto mo ng magandang fake moves. Dapat kasabay ng mata, ng katawan at ng balikat ang gawing galaw mo. Huwag kang basta hahakbang dahil pwedeng masira nito ang momentum ng gagawin mo. Medyo babaan mo rin ang galaw ng tuhod mo para may buwelo kang maganda. Boses ito ni Sir Isaiah at napangiti si Ricky dahil sa tinuro sa kanya nito na post moves at pagpapaganda ng mga fake sa game. Kailangan mo ito dahil ikaw ang magiging main target ng depensa ng kalaban. Paano mo sila malulusutan? Paano mo sila mautakan? Paano ka makakapuntos ng hindi nahihirapan? Hindi ito palaging epektibo, pero kapag nasanay kang gawin ito, ay pandagdag ito sa bilis na mayroon ka. Hinalit nga ng bola ang basket at sa pagkuyom ng kamao ni Ricky, ay doon na nga nagwala ang kanyang fans dahil sa kanyang ginawa. Dinumi na nga ng Mansalay ang unang quarter dahil sa ball movement at giliw ni Ricky sa paglalaro. Naapektuhan niya ang kanyang mga kasama para mas mag-enjoy ngayong game 2 kahit na crucial game ito. Inalis nila sa kanilang sarili ang pressure at ito naman ang naging kalaban ng Nauhan dahil nahirapan si Maki na maitabla ang lamang ng Mansalay. Medyo pangit din ang depensa ng kanyang mga kasama dahil sa nangyayaring total domination ng kalaban sa opensa at naging dahilan ito upang matapos ang unang quarter sa score na 26-34. 8 ang lamang ng Black Knights na nagbigay ng masayang chants mula sa kanilang mga supporters. Habang pabalik nga si Ricky sa bench ay dito na nga rin kumawala ang cheer para sa kanya ng mga manonood. MVP! 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 Mendez! 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 Si Coach Cervantes nga ay napangiti na lang nang hindi inaasahan dahil parang ang gaan ng pakiramdam niya ngayon sa kanyang mga players. Walang pressure at parang ang kalmado. Ibang iba raw ito noong game 1 na parang gustong gusto ng mga itong makalamang, manalo at mapigilan si Romero. Ngayon, bigla tuloy siyang napatingin sa anak niyang si Andrea. Nag-thumbs up naman ito sa kanya. Iyan pa ang Black Knights na binuo namin noong ako ang nag-coach sa kanila, sabi ng dalaga sa sarili. At masayang masaya siya na mapanood muli ang mga ito ng live.